Vice Governor Ascutia naniniwala na nawala na ang takot ng mamamayan ng Camarines Norte sa mga abusadong opisyal ng lalawigan nang mangyari ang pagsasanib puwersa ng mayorya ng mga lider ng probinsya. Naniniwala si Vice Governor Joseph Ascutia na sa ilalim ng panunungkulan ni Governor Ricardo Padilla ay nawala na ang takot sa puso at isipan ng mga mamamayan mula sa pang-aabuso umano at pananamantala ng mga tiwaling nanunungkulan umano sa pamahalaan. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Mucha Montenegro. Naniniwala si Vice Governor Joseph Ascutia na sa ilalim ng panungkulan nila ni Governor Ricardo Padilla ay nawala na ang takot sa puso at isipan ng mga mamamayan mula sa pang-aabuso at pananamantala ng mga tiwaling nanunungkulan sa pamahalaan. Ito ang binigyan diin ng opisyal sa ginanap na pagsasanib puwersa ng mayorya ng mga lider ng probinsya bilang paghahanda sa darating na halalan sa 2025. Ayon sa Vice Gobernador, ang panunumbalik ng kalayaan ang pangunahing tagumpay na natamo ng mga taga Camarines Norte sa panahon ng Padilla Ascutia Administration. Hindi na umano takot ang mga mamamayan na sabihin ang gusto, taliwas sa nakaraang administrasyon kung saan tiyak umanong may mangyayaring masama sa sinumang lalaban. Alam niyo ba kung ano ang pinaka-importanteng nangyari na makaupo si Governor Padilla sa ating probinsya? Hindi infrastruktura, hindi kung ano-ano mga proyekto. Ang pinakamagandang nangyari sa probinsya ng Camarines Norte, meron na tayong kalayaan kung ano ang gusto natin gawin sa ating probinsya ng Camarines Norte. Kung mga nakaraang panahon, merong takot sa ating puso at isipan na pag tayo ay lumaban sa administrasyon na yun, ay merong mangyayari sa atin. Sa mga barangay, pag ikaw ay nagsalita, there is the fear within your heart and within your mind, purely because you are afraid of the past administration, purely because you are thinking that something might happen to you, purely because you are against the administration. Pero tayo po lumaban at ito ang dahilan kung bakit naandito ang Padilla at naandito ang Ascutia. Kung walang lumaban ng panahon ng 2022, nasa hawak pa rin tayo ng liig ng nakaraang administrasyon at hanggang ngayon, siya ang namumuno sa ating probinsya kung saan ang mga taga-Camarines Norte ay walang kalayaan kung ano ang gusto nilang sabihin at walang kalayaan kung ano ang kanilang gawin. Partikular na binanggit ng Vice Gobernador ay ang kalayaan umano ng mga negosyante na nakakapagnegosyo na hindi kinukumpetensya at hinahadlangan ng gobyerno. Binanggit din ni Ascutia na sa ilalim ng kanilang panunungkulan ay walang quarry at walang negosyong construction at maayos na nagsisilbi sa mga mamamayan. Hindi umano kagaya ng nakatalikod na administrasyon na kapag alas 5 na ng hapon ay nag-iinuman na at pinaghahati-hatian na umano ang kaban ng bayan. Ang ating mga mamamayan, ang ating mga negosyante, ang ating mga businessman, kaya nilang magnegosyo kung ano ang gusto nilang gawin without the government competing against their businesses. Walang politiko na pumapasok, walang politiko sa pamamagitan, hindi si Padilla, hindi si Ascutia ang sisikil sa pagninegosyo sa probinsya ng Camarines Norte. Wala kaming quarry, wala kaming construction, wala kaming kahit anumang negosyo na nakikipaglaban sa mga negosyante dito sa probinsya ng Camarines Norte. Tahimik kami namumuno ni Governor Padilla doon sa Kapitolyo. Magpasalamat ang probinsya ng Camarines Norte dahil merong Padilla at merong Ascutia na ipinaglaban ang karapatan ng bawat isa sa atin. Hindi na kayo ngayon mga tau-tauhan kung saan kayo ay minamanduhan kung ano ang gusto ninyong gawin. Lahat kayo ngayon ay merong kalayaan kung ano ang gustong gawin. Hindi na ito administrasyon kung saan kakaunting pamilya at kakaunting mamamayan ang nakikinabang sa kaban ng ating bayan.
ang administrasyon na ito. Pag pumunta ka sa Kapitolyo, nandun ang gobernador, nagtratrabaho. Nung nakaraang administrasyon, pagdating ng alas 5, nag-iinuman ang mga politiko. Pagdating ng hapon, happy-happy, pinaghahatian ang kaban ng Camarines Norte. Ngayon, hindi. Nagtratrabaho ang gobernador, naghahanap ng mga proyekto para ipakita sa inyo na ang kanyang administrasyon ay para sa pamilya, para sa Camarines Norte. Kabilang sa mga dumalo sa nabanggit na aktibidad ng pagsasanib puwersa ng lakas ng Camarines Norte ay sina incumbent 2nd District Congresswoman Rosemary Panotes, dating 1st District Congresswoman Dr. Catherine Barcelona Reyes, former Congressman Renato Unico, mga alkalde at vice-alkalde ng iba't ibang mga bayan. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.